Midsummer Night's Dream. Midsummer Night's Dream. Uy! Badong, akin na! Akin na yan! Akin na! Teka lang. Audition for Shakespeare Midsummer. Midsummer? Midsummer Night's Dream? Ako ba? Eh bakit yun yung inaatupag mo? Di ba dapat math saka science ang pinag-aaralan mo? Oo naman. Pero syempre, hindi lang naman doon humihinto ang edukasyon. Syempre, pag may mga ganitong activity sa school, natututo din tayo tungkol sa buhay ng mga ibang manunulat. Halimbawa, yung aral ng buhay nila, tsaka yung akda nila. Pwede yun maging inspirasyon natin sa buhay natin. At isa pa, yung literary works ng Renaissance period, tulad nito, ay natuturo rin sa atin tungkol sa human nature and the meaning of beauty. Astig yun ah! Para kang artista in-interview sa TV. Yan! Puro ka kasi TV, puro talk show, puro teleserye ang nasa isip mo. Eh kung bumalik ka kaya sa pag-aaral mo? Hindi puro TV ang inaatupag ko, no? Minsan tumatambay ako, kaya breakdance kami doon sa may cemetery. Eh pwede mo naman gawin yun habang nag-aaral ka eh. Hindi ko na kailangan mag-aaral. Mudugo yung utak ko doon. Tsaka hindi ko naman yung kailangan sa future ko eh. Eh sira ka pala eh. Kaya nga nag-aaral ang tao dahil naghahanda sila sa hinaharap nila sa future. Alam mo, kung magiging tricycle driver lang din ako, o waiter, diba? Ba't kailangan ko pa malaman yung respiratory system ng mga pasahero ko? Basta importante, nagbabayad sila ng tama. Okay na sa akin yun. Alam mo, ang labo mong kausap. Mangangarap ka na lang, tricycle driver pa. Isamantalang nung first year tayo, ang tataas ng grades mo sa declamation sa Filipino eh. Nakakaya, huwag mo pa. Ano nakakahiya? Ba't mo kinakahiya yun? Eh yun nga yung quality mo na nagpaangat sa'yo sa iba. Hindi lang dapat sa academics, nag-e-excel lang tao. At pati sa talents niya. Payo ko lang sa'yo, huwag mong mga masamahin bro ah. Sana bumalik ka sa pag-aaral mo. Siguro, hindi mo pa alam kung anong gusto mong maging. Ako rin nga, hindi ko rin alam kung anong gusto ko eh. Pero pag may edukasyon, natutulungan tayo nitong gumawa ng tamang desisyon sa sarili natin. Bahala na. Alam mo na, hindi naman kami mayaman. Sige, tumambay ka lang araw-araw ah. Baka yumaman ka. The word Renaissance is French for rebirth. It originally referred to a new interest in the learning of ancient Greece and Rome, which began in the 1300s. Later, however, the term came to be applied to the period in which far-reaching changes occurred in the arts, intellectual life, and ways of viewing the world. The Renaissance lasted from the 14th to 16th century, and its influence continued even longer. Renaissance scholars' interest in Greek and Roman learning developed into the study of the humanities. Latin and Greek language and literature, composition, rhetoric, history, and philosophy. Today, we are going to see examples of Renaissance paintings, and later, we are going to discuss the significance of these works to our present society. Sige, bye-bye! Ingat! Bye, ma'am! So, nag-enjoy ka ba sa tour at sa lecture ko? Nakita niyo po ako kanina? Kung hide and seek ang laro natin, ikaw nang taya. Sorry po, ma'am. Nakita ko po kasi puro matatanda yung mga estudyante. Kaya, ang kala ko po, bawal ang bata. Kaya po ako nagtago. Gusto ko na naman po kasi makita yung mga paintings eh. Alam mo ba, pagpasok mo pa lang, nakita na kita. Hanggang sa paglabas mo pagkatapos ng tour, sinusundan kita ng tingin. Buti po, hindi niyo po ako pinahuli sa guard. E di pag ginawa ko yun, hindi mo mapapakinggan yung lecture ko. Sayang naman. Wow! Salamat po, ma'am. Clarine, professor ako ng Fine Arts dun sa university. Ako naman po si Estong, grade 5, section 1. Nakakatuwa ka naman. Ang liit-liit mo pa, maparaan ka na. Opo, kasi po,
Ayun po yung sabi sa akin ni nanay pati ni tatay. Ayun daw po yung totoong edukasyon kapag maparang ka sa buhay. Tama ang mga magulang mo. Pero, libre naman ang tour, free for all. Kaya sa susunod, imbis na magtago-tago ka at pumuslit, kausapin mo lang ako para maisali kita sa tour. Mas okay yun, di ba? Opo, Ma'am Karin. Nag-enjoy po ako dun sa tour ninyo, pati sa lecture. Kaso nga lang po, may onting problema. Ano yun? Kasi po, wala akong kilala sa mga pintor na yun. Tsaka, napansin ko po, walang Pilipino. Wala talagang gawa ng Pinoy ang nailathala noong Renaissance period. Pero, malaki ang impluensya ng sining ng Renaissance period sa mga obra maestra ng mga Pilipinong pintor. Sana po makakita din po ako ng mga paintings nila, no? Oh, eto. Libro ko pa yan nung college. Hanggang ngayon, ginagamit ko pa yan. Sila ang mga naging inspirasyon ko, kaya ako nasa profesyong ito. Sige, hiramin mo muna yan. Talaga po, ma'am. Salamat po. Nandito lang ako lagi. Pagtapos ka na, puntahan mo lang ako dito. Yay! Panitikan ng ancient Greeks ay itinuring ng mga Renaissance humanists na gabay nila para sa isang matagumpay at masayang pamumuhay. Niyakap nila noon ang kagandahan ng buhay. Ginamit nila ang panitikan para mas lalo nilang maunawaan ang takbo ng pag-iisip ng mga tao, tamang asal ng mga pinuno, ang tungkulin ng bawat mamamayan, at ang tunay na kahulugan ng kagandahan. Ano ba ang kahalagahan ng panitikan sa kasaysayan? Ma'am. Yes, Maureen? Ma'am, pinaniniwalaan po na ang kasikan na panitikan at filosofiya, gaya ng kasaysayan ay makakatulong sa isang tao na maunawaan na mas malalim ang kanyang panahon. Very good. Ayon naman sa mga pilosopong tulad nila Niccolo Machiavelli at Thomas More, mahalaga para sa isang tao ang magkaroon ng kritikal at malikhaing pag-iisip. Hinubog ng mga pilosopong tulad nila ang paraan ng pag-iisip ng mga tao sa pamamagitan ng panitikan. Ano ang kaugnayan ng panitikan sa politika noong panahon ng Renaissance? Sino nakaalam? Yes, Tom? Mahalaga po sa isang leader ang magkaroon ng kaalaman sa tama at malinaw na pagsasalita at pagsulat. Dahil sa ganitong paraan lamang niya may papahayag ng maayos sa publiko ang kanyang mensahe. Ang panitikan ay malaking tulong upang mahasa ang ganitong kaalaman ng isang tao. Very good, Tom. Hindi lang sa mga leader mahalaga ang talento, kundi sa lahat ng tao. Ang isang taong may kakaibang talento o magaling sa paggawa ng isang bagay ay umaangat mula sa karamihan. Tandaan niyo, class, na ang edukasyon ay hindi nagsisimula at nagtatapos sa 4 na sulok ng silid-aralan. Bahagi ng edukasyon ng isang individual ang kaalaman niya tungkol sa sining. Gaya ng mga tao noong Renaissance period, matutulungan tayo ng sining para mas lalo nating makita at mapahalagahan ang kagandahan ng mundo. Huwag lang kayong magbasa ng textbook, magbasa rin kayo ng mga tula. Huwag lang puro assignment ang isulat nyo sa notebook nyo, kundi mga maikling kwento din. Kapag may natirang oras mula sa gawaing bahay, magpinta kayo, mag-aral kumanta, mag-perform. Bukas, pag-uusapan natin ang ilang akda ng isang manunulat na namukod-tangi nung panahon niya at patuloy na namumukod-tangi sa panahon ngayon dahil sa masalimuot niyang pagtalakay ng iba't ibang emosyon at ugali ng mga tao. Siya ay si William Shakespeare. So that's it for today, class. You may go.
Badong! Napadalaw ka. Halika, pasok. Salamat po, Tita Mayan. Nemi, si Badong yung kaibigan ni Jay dun sa kabilang kanto. Badong, parang may bago sa'yo. Naligo lang po ako, Tito. Ay, nandyan po ba si Jay? Naku, mamayang alas 6 pa ang dating niya. May usapan ba kayo? Wala naman po. Gusto ko lang po sana siya makausap. Tungkol saan? May problema ba? Wala po. Sa katunayan nga po, good news yung sasabihin ko eh. Gusto ko po sana magpasama sa kanya sa school. Gusto ko na pong bumalik sa pag-aaral. Naku, good news nga yun, Badong! Buti naman. Pero bakit parang biglaan yata? Lagi kasi kita nakikita dun sa tambayan eh. Yung isang araw po kasi, nagkausap kami ni Jay dun sa may labasan. Tapos maganda po yung mga sinabi niya sa akin. Kaya napagdesisyonan ko po na babalik na po ako sa pag-aaral. Nilalagnat ka ba, iho? Wala po, Tito. Narealize ko po na tama rin yung mga sinabi niya sa akin. Kayo nga po siguro yung inspirasyon niya, kaya ang sipag niya po mag-aral eh. Naku, maswerte lang kami mag-asawa dahil nagkaroon kami ng magandang pagkakataon na magkaroon ng maayos na edukasyon. At dahil din siguro sa ilang taong kong pag-aaral, natuto ko hindi lang tungkol sa kasaysayan at lipunan, pero pati na rin ang papel na dapat gampanan ng bawat isa bilang mamamayan. At yung kaalaman na yun, ginagamit ko rin sa pagtaguyod ng pamilya namin. At alam mo, Badong, ang edukasyon ay parang sandata sa giyera. Isipin mo, pag pumunta ka sa digmaan, wala kang dala kahit anong pananggalang, wala na. Kapag may magandang edukasyon, may magandang hinaharap na naghihintay. Bago ako naging seaman, nag-attend ako ng iba't ibang training at seminar. Para kahit saan akong bansa pumunta, may baon ako. Para nang sa ganon, kahit saan ako isabak, alam kong gagawin ko. Swerte nga po ni Jay eh, dahil kayo po ang mga magulang niya. Naku, maswerte ka rin, Badong, dahil biniyayaan ka ng talino. Dahil ang kinikwento sa amin ni Jay, hindi mo yung mapapagkaila. Talaga po? Oo, Badong, maswerte ka rin kasi alam mo ang tama at mali. At dahil alam mo kung anong tama at mali, tama naging desisyon mo, kaya ka nandito ngayon. Yan ang edukasyon. Maraming salamat po, Tito, Tita. Babalik na lang po ako dito bukas, tapos aagahan ko para maabutan ko si Jay. Sige. Sige po. Sige, mag-ingat ka. Apo. Nakalimutan ko po palang sabihin. Swerte din po kayo dahil napakabait na bata po ni Jay. Salamat. Sige po. Alam ko. Ang tsura mo. Kuya, baka pa talagang balak sabihin kay nanay at tatay ang play mo? Magagalit nga sila eh. Isa pa, wala tayong pera, hindi naman tayo mayaman. Dapat ang iniintindi ko ang pag-aaral ko. Makatapos, magkatrabaho. Yun dapat ang priority ko. Eh kung gano'n naman pala, dapat hindi ka na lang sumali dyan. Yun nga eh, hindi ko rin maintindihan eh. Parang sasabog ang dibdib ko pag di ko ginawa yun. Kaya, nagawa kong suwayin sila nanay at tatay. Pero Stong, pangako mo sa akin ha. Huwag mo sasabihin ka ng nanay at tatay ha.
Pangako, kuya. Basta, nanonood ako, ah. Oo naman! Sa susunod na linggo na yun. Sa front row ka para kitang-kita mo ako, ah. Yay! Nice! Yan. Esto, bakit parang hindi ka mapakali? Nay, May problema? wala po, wala po. Oh, bis na bis ah. May lakad ba? Tay, kila kuya po kasi, mayroon silang intrams. Tama po, intrams. Manonood po ako. Susunduin naman po ako ni Kuya Badong eh, para may kasama ako. Estong, yung totoo. Ano po? Stop. Ano po kasi Tay, ano po? Si Kuya Jay po kasi, huwag ko yung magagalit ah. Excuse me po. Excuse me. Tay, doon po kayo sa... Ay. Doon po ako sa first row. Doon po kayo dyan, oh. Kasi po, promise kay Kuya Jay, eh. O sige, bilisan mo na magsisimula na ata. Sige. Excuse po. Sa laging nakakulong sa bahay, hindi sapat ang managinip na lang. Stone! Basta, kala ko di ka makakarating. Alam mo naman, ikaw lang yes ko, di ba? Kung hindi kaya yun, Kuya, hindi lang ako yung guest mo. Ha? Ano mo sabihin? Ano? Congratulations, Nak! Ang galing-galing mo! Well done, anak. Well done. Pasensya na po, Tay. Nailihim ko sa inyo. Kasi kinakabahan po ako, baka napagalitan niyo po ako eh. Ay, we're so proud of you, Nak. Galing-galing. Mabuti na lang. Madaldal tong si Estong. Hindi mapigilang magkwento. Paano ba, Estong? Hindi mo natupad yung pangako mo sa akin. Kasi Kuya, parang sasabog yung dibdib ko pag hindi mo sinabi. Halika nga dito. Kulit-kulit mo. Buti na lang sinabi niya. Kung hindi, paano namin mapapanood yung ang galing-galing mo pa naman. Kaya nga po eh. Kinakabahan po ako. ko pa. Nakakabahan po ako eh. Kritikal. Sorry. At malikhaing pag-iisip. Malikhaing. Gusto ko yun. Malikhain. Malikhaing. Yes, Tom. Mahalaga pong magkaroon ng kaalaman ang leader. Kayo lang namin sa school. Eh, required daw kami manood eh. Ano mapapala mo dun? Mapapala. Ah, okay. Sorry. So, good night. Unto you all. Heads!